Ayan, mahalaga yung message na to, kaya wag kayong matutulog. Ayan, kailangan po natin na makinig mabuti. Ayan, kaya ang message po natin ngayong umaga na to ay how your words affect your life. Yan, di ba, ngayon nga, dahil Holy Bible Month, syempre, mas lalo tayong pinapaalalahanan na mag-confess ng Word of God, di ba? Kaya, ngayon naman, nung hindi pa kayo Kristiyano, wala pa kayo kay Jesus, hindi nyo pa nababasa yung Bible. Di ba, nung time na yon, wala lang tayo, bahala lang tayo kung anong masabi natin. Pero dahil ngayon, na kay Jesus na tayo, nabasa na natin yung Bible, syempre, inaasahan natin na yung mga words natin ay umaayos na. Mas puro word of God, di ba? Yung nasasabi natin. O faith-filled words yung mga nasasabi natin. Kaya ngayon, may epekto ba talaga ang words sa buhay natin? Bakit ganito nangyari sa buhay natin? May epekto ba talaga kung paano tayo magsalita? Ayan, merong isang illustration na napanood ko yung video na hindi ko nang mahanap. Pero sa video na yon sabi, may isang taong tinawag sa harapan. Tapos nakaganon siya. Mga bagay na hindi sabihin pinapasalita sa kanya. Kaya sumayaw, hindi ko kaya ganito, walang may gusto sa akin, walang nagmamahal sa. Habang sinasabi niya yon, biglang hinawakan niya yung braso niya, tapos ginanon. Ibig sabihin, parang ang hina-hina nung braso niya. Tapos sinabi naman sa kanya, ngayon, iba naman gawin mo, sabihin mo lahat ng mga kaya mong gawin, lahat ng mga positive. Sabi niya, kaya ko kaya ko ganyan. Tapos habang nakaganon siya, alam niyo ba, nung hinawakan niya yung braso niya, ang tatag. Hindi mahina. Kumbaga, ibig sabihin, nung example na yun, na yung words natin, pinapahina tayo o pinapalakas. Kunwari, pag sinabi mong, kaya ko to, di ba? Di ba dati nga may usong Korean novela yun, yung babae na nagsasabi ng Aja, di ba yung sa Korean novela na, yung para Lovers in Paris ba yun? Yung lagi niya sinasabi, Aja, na parang pag susuko na siya, sinasabi niya, kaya ko to, go, go, go. Di ba? Parang yung sa atin naman sa Pilipinas, go, go, go yung sinasabi. Yung parang pag ayoko, kaya kong maligo, kaya ko to. Parang pag ayun nga, kaya ko tong tubig na to. Di ba? Yung parang mga ganun na, alam niyo ba yung words natin, pwede kanyang palakasin o pwede kanyang pahinain. Kaya ganun ka tindi yung epekto niya. Tapos sino rin sa inyo yung mahilig basta ng mga rating? Kunwari sa Shopee, di ba? Kapag yung mga bibilin mong product, tinignan mo yung mga review, makikita mo, huwag ka bumili dito, ganyan, scammer to, ganyan. At mga 10 na, dinaya ako ng seller na to, huwag kayong bibili dito, ganyan. Kaya di ba kung ikaw ba nakakita ng ganun, bibili ka? Siyempre hindi, di ba? Tapos naman kung business mo, tapos puro ang mga rating 5-star, di ba? Sabihin, bili kayo dito, maayos kayo kausap si seller. Para pag tumalsik laway ko dito, kitang-kita sa spotlight. And tapos yun nga, yung parang, di ba, pag nakita mo, ang gaganda ng rating, dito na ako bibili, laging pagtatanong ka, maganda ba rating niyan, di ba? Kaya di ba, isipin nyo, yung mga magandang sinasabi, nakaka-apekto para mas bilhin, di ba? Kapag naman pangit yung comment, mas hindi binibili, di ba? Mas nalulugi. Kaya napakahalaga talaga ng words, di ba? Tapos ito, yung pagtuwing umaga, sa amin pa nga lang kahit sa Katarungan Village, kahit 6 a.m. pa lang, nagtutumpukan na yung mga samahan ng mga cheese, di ba? Ayan yung parang umaga pa lang, talagang may maririnig ka na sa labas na, ayan, para, lalo na nung panahon ng pandemic, may mga lumalap, uy, ECQ daw, sabi ng mga nag-uusap sa labas, di ba? Yung parang tuwing umaga, routine na yan, mga magmi-meeting yung mga may mga pa-meeting tuwing umaga. At di ba, paano nakaka-apekto yung mga chismis na ginagawa? Di ba parang, uy, si daw, kaya hindi lumalabas yung anak ni Josie, kasi ganito yan ganyan, di ba? Uy, break na daw sila ganyan, tingnan mo ng isang araw, ganyan. Di ba parang, ang dami nilang mga ginagawang kasiraan para ma-damage yung isang tao, di ba? Kaya parang sa ganyan di ba? Kung paano naaapektuhan ng chismis yung para masira ang isang tao. O kaya naman, pag pinagkalat natin yung mga achievement, mga magagandang ginawa ng tao, kung paano mas lalong napupuri, di ba? O parang mas tumataas yung tiwala sa sarili ng tao na yun. Kaya parang, di ba, ibig sabihin yung words talaga natin ay may power, kagaya ng sinabi sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Diba na mula doon sa bibig natin, lumalabas ang salita ng kamatayan o salita ng buhay. Diba? At sabi nga, naisip ko tuloy, biblical din pala yung salita na kakainin mo yung sinabi mo. Diba? Kasi all those who love it will eat its fruit.
Kung negative ka magsalita, kakainin mo yung mga sinabi mo. Kung puro positive kasi ang sinasabi mo, makakainin mo rin yan. Sabi ka ng sabi na, yayaman din ako. Eh di darating yung araw, yayaman ka. Di ba? Pag sinabi mo naman na wala, mahirap na talaga kami mamamatay. Ganun nga mangyayari sa'yo, di ba? Kaya kasi kakainin mo yung bunga ng lahat ng mga sinasabi mo. Kaya may power talaga ang mga words natin. Kaya sabi dito, is it possible that your words can impact your life in a very definite way, either for good or for bad? Di ba? Talaga bang may epekto to sa buhay natin? Kaya malalaman po natin yan lalo. Di ba, kagaya ng binasa natin kanina sa James chapter 3, binanggit doon na yung dila natin ay parang manibela. Alam niyo yung manibela sa may barko? Di ba? Yung parang rudder of a ship. Na kaliit-liit nun, ganun lang minamanibela lang yun. Pero ganito kalaki yung kaya niyang i-drive. Paki-next na picture. Di ba yung barko? Loading. Ayan. Na yung ganyan kalaki yung barko na kaya niyang, di ba pag nilagay sa kanan, di ba pag dinrive sa kanan, pupunta sa kanan yung ganito kalaki. Pero yung manibela, kaliit-liit, di ba? Ganon din daw yung dila natin, na parang na kaliit-liit nito, pero napaka-powerful na dalin ka kung saan ka pupunta. Yung actions daw natin, words can be compared to a ship's rudder. Small yet powerful, small but terrible, di ba? Yung dila. At kung gusto mo daw mamuhay ng praiseworthy, mamuhay ka ng kapuri-puri, maging successful sa buhay, kailangan ayusin mo yung salita mo. Kasi doon ka dadalin ng salita mo. Kung puro sinasabi mo, hindi, magiging magiging matagumpay ako, magiging ganito ako. Ayan, doon ka dadalin ng sinasabi mo. Kaya ito, yung positive or negative steering. Kung yung dila pala natin parang manibela, saan kayo dinadala ng dila nyo? Kayo ba ay laging positive magsalita? Puro word of God ba? Yung lagi nyo kino-confess o negative? Di ba? Wala namang mangyayari sa akin, di ko na kaya to, ganito na lang talaga. Ang gulo na talaga ng pamilya ko, gulo na ng buhay ko. Puro ganun. Kung ganun yung sinasabi mo lagi, doon ka rin dadalhin ng dila mo. Kaya sabi nga dito, the thing is this, both your negative and positive words have tremendous power in your life. And you need to decide, magde-decide ka ngayon, gagamitin ko ba tong bibig ko sa positive o sa negative? At di ba may tinatawag nga tayong faith confession? Yung faith confession is a method of calling things that are not as though they were. Ibig sabihin, hindi ka pa talaga ganon, pero kino-confess mo lang. Kunwari, may sakit ka ngayon, hindi mo pa talaga nakikitang magaling ka, pero sinasabi mo, in Jesus' name, magaling na ako. Di ba? Yan nga, if I am sick, I will confess, I am healed by the stripes of Jesus. Di ba? Nagsasabi ka na ng verse, hindi ako mamamatay sa sakit na to. Gagaling din ako. Parang nakahiga man ako ngayon, pero in Jesus' name, nakikita ko na yung sarili ko. Gumagaling na ako. Gumagaling na ako ng gumagaling. Kaya yun yung ibig sabihin ng faith confession na may sinasabi kang verse, dinideklara mo yan sa buhay mo para hanggang makita mo mag-manifest. Diba? Kasi sabi nga daw, ang words natin para siyang buto. Na tinanim mo ngayon, diba, hindi pwedeng bukas, tumubo na agad, naging puno na. Kaya diba, kapag nagko-confess tayo ng positive, sabi ka dyan ng ganyan, wala naman nangyayari. Di ba? Pero hindi, kasi yung words natin, makikita mo, magmamanifest siya. Hindi agad-agad, di ba, parang buto na tinatanim siya sa buhay natin. Halimbawa, ito, ang itim mo talaga. Di ba? Pangit mo, parang kang baboy. Di ba? Parang, di ba, pag mga ganyan yung mga salita, ibig sabihin, alam nyo ba, kina-curse nyo yung tao. Halimbawa, pag sinabi mo, ang itim mo talaga, habang sinasabi mo ang itim niya, iitim siya ng iitim. Di ba? Kaya dapat, hindi ganun yung gagawin natin. Kasi magmamanifest yun, kakasabi mo. Pag sinabi mong pangit mo, mas papangit ng papangit yung tao na yun. Yan, yung para kang baboy, pag sinabi mo ganun, tataba ng tataba yun. Pero dapat, ganito yung sabihin natin, di ba? Ay, pag sinabihan tayo ng ganun, sabi, oo, maitim ako, pero pumuputi na. Di ba? Yan, hindi ako sobrang ganda, pero gumaganda na ako. Di ba? Ganon. At, yung parang kahit na feeling mo, ang taba mo pa, yung timbang mo, grabe pa rin. Pero, ay hindi, pumapayat na ako. Nagda-diet na nga ako. Nakikita ko, pumapayat na ako. Hindi kita papansinin pag payat na ako. Di ba? Ayan. At, halimbawa, ito rin, mga words din to nang sinusumpa kayo ng mga ganito. Pasaway ka talaga. Chismosa na yan forever. Napakayabang talaga nito. Ibig sabihin, parang kala nyo wala lang yung mga salita na yan. Pero alam nyo ba, sinusumpa nyo yung tao na maging pasaway na siya. O sinusumpa mo na chismosa na yan lagi. At ito, mayabang na to, tuldok. Parang tinutuldokan natin yung mga tao kapag sinasabihan natin ng ganyan. Pero,
Ganito ba ang biblical na salita? Hindi, di ba? Hindi yan nakakalugod kay Lord. Kaya dapat ganito, pag may mga nagsasabi na ganyan, pasaway talaga si ganyan, dapat ganito sabihin natin, pasaway noon, pero hindi na ngayon, nagbabago na yan, di ba? Chismoso yan noon, pero binabago na yan ni Lord. Wag mo nang tuldukan na ganun siya. Mayabang noon, pero nagiging humble na yan ngayon. Magbabago din niya, mag-antay ka. Kaya di ba may kasabihan nga tayo lagi na, God is not finished with me yet. Di ba? Huwag mo naman akong tuldukan kasi hindi pa tapos si Lord sa akin. Sa'yo ba? Perfect ka na? Di ba? Pero ganun, di ba tayo lahat ay binabago pa rin ng Panginoon hanggang ngayon. Tsaka ito, yung mga ganitong salita, alam niyo ba, kine-curse niyo yung sarili niyo kapag sinasabi niyo to. Yung kaloka to. Yan, kakastress ka. Atakihin ako sa'yo. Yan. Tapos yung minsan, mga nanay, mga salitaan to, yung, papatayin niyo ako sa sama ng loob. Ako na lang lagi nag-uugas. Ako Di parang ganun. Di ba? Parang mga salita talaga yan ng mga ano. Alam niyo kasi, pag sinabi niyo, kaloka to, ibig sabihin sinasabi mo na maloloka ka. Gusto mo ba mabaliw ka? Di ba? Pag sinabi mo yung, kala mo wala lang yung loka, baliw ang ibig sabihin nun. So, sinasabi mo mababaliw ka. Pag sinabi mo nung kaka-stress, pag sinabi mo nai-stress ka lagi, tumatanda mo ka mo. Di ba gusto nyo ba yun? Tumanda kayo higit sa edad nyo. Yun, kaya pag sasabi mo kaka-stress, nai-stress ako, nai-stress. Ang nangyayari dyan, tumatanda yung tao, higit sa edad niya. At pag sinabi mo na maaatakihin ako sa'yo, magugulat na lang kayo one day, inatake na to sa puso. Gusto nyo yun mangyari sa inyo. Di ba? Kaya dapat, nag-iingat tayo sa words natin. Pati yun, yung mga maraming mga ganito ako kasing naririnig sa sa mga nanay, papatayin niyo ako sa sama ng loob. Di ba? Kaya, yung hindi nila alam, ano na sila, parang nagtatanim na sila ng mangyayari sa kanila in the future. Kaya dapat, di ba, sabihin mo, pag ginaganon kayo ng nanay niyo, sabihin niyo, Ma, in Jesus' name, may healthy ka, hindi ka mamamatay sa sama ng loob, ganyan-ganyan. Di ba? Kaya yung parang i-rebuke niyo yung mga ganyan mga salita. Kaya yung sinasabi ni Pastor, di ba, last week, na kapag nakikinig kami sa inyong mga youth, ako napapaano, Jesus name, Jesus name. Hindi nyo lang alam, bumubulong-bulong akong gano'n, in Jesus name. Pag naririnig ko kayo mag-usap-usap, dire-review ko yung mga sinasabi nyo kasi parang gano'n katindi yung pag-a-alarm ko sa sarili ko. Uy, negative yung sinabi niya, gano'n. Kasi ayoko na nga ng negative nung nalaman ko yung gano'n. Basta ito, yung mga, may pera ka naman talaga ngayon, pero ambagan, sabi mo, wala nga akong pera eh. Diba? Kahit may pera ka ngayon, pag sinabi mong wala kang pera, mawawalan ka talaga ng pera. Pag sinabi mo yan ng sinabi, para lang hindi ka makapag-ambag, sasabihin mo, wala kang pera, ang mangyayari talaga sa'yo, mawawalan ka ng pera. Tapos sabihin mo, pulubi ngayon eh. O, hindi magiging pulubi ka talaga. Yan, wala ngang work eh. Kaya hindi magka-work-work, kasi laging walang work sinasabi. Yan, mahirap lang kami. Ganon. Kaya ang mangyayari sa inyo, hindi talaga kayo makakaangat sa hirap. Kaya alam nyo, dati mahirap din talaga kami. Pero sabi ko, yoko, yayaman ako. Ganun, lagi kong kino-confess hanggang sa feeling ko hindi na kami mahirap. Ayan, kaya yun yung mga taktak ko pa sa wallet ko. Ayan, wala kang makukuha sa akin. Di ba? Yung parang ganito ka, di ba? Kaya yung parang mga ganyan, wag mo sabi nga rin daw ni mama, hindi naman yun, pamahin. Parang, wag ko daw gaganon yung wallet ko. Kasi dapat daw, isa-isa lang. Kasi pag ganun, pag wala na ibig sabihin, di ba? Parang lagi mo i-claim na, yung wallet mo magiging marami to, ganun. Kaya, sample lang yan, di ba, na gano'ng karami sa atin yung nagsasalita ng mga salitang hindi biblical, hindi puno ng faith, puro pagdududa, di ba? Kung marunong ka sa salita ng Diyos, hindi ganun yung pagsasalita mo, di ba? Kaya, pati ito, sample din yung, hindi talaga ako nananalo sa raffle, nagbibigayan na ng washing machine, ng bahay at lupa. Lagi mo pa sinasabi, di naman ako nananalo sa raffle. Sayang naman, di ba? Pero alam niyo, isang testimony ko dyan sa mga raffle, si Ate Deb, never talaga yun hindi nabunot sa raffle. Kasi sinusulatan niya na yung ticket niya, in Jesus' name, thank you Lord, sa ganto-ganto. Pinagpipray na niya yung gusto niya makuha. Lagi talaga yun, kahit nung nakaraang, nung December, nabunot siya sa mountain bike. Tama ba? Mountain bike. Ayun. Tapos yun, parang, lagi talaga siyang nabubunot kasi faith niya mabubunot siya. Di ba? Kaya yung parang may mga ganon, di ka talaga nabubunot kasi yan yung dinideklara mo, ay never talaga ako siniswerte sa mga ganito. Ayan. Laging walang nagkakakrush sa akin, di ba? Yung parang, kaya pag sinabi mo lagi itong walang nagkakakrush sa'yo, di ka makakapag-asawa. Kasi lagi mo iniisip, wala naman magkakagusto sa akin eh. Yan. Tapos yung lahat ng nagiging friend ko, binabackstab lang ako. Halimbawa kaya tuloy, hindi ka nagkakaroon ng true friend kasi pinagdududahan mo, pwede mo makipag-friends. Hindi, ibabackstab mo rin ako pagdating ng araw. Di ba? Parang ganun na lang. Kaya, hindi na siya nagkakaroon ng tunay na kaibigan. Di ba? Kaya, ito, yung mga ganyan na, ginagawa ka na nga ng mabuti, di ba? Na ang ganda na pinapakita sa'yo. Tapos sasabihin mo pa, sa umpisa lang naman magagaling tong mga to. Sinumpa mo na agad na hindi magpapatuloy ang kabaitan nila.
Hindi magpapatuloy ang ginagawa nilang mabuti sa akin. Kunwari lang yan. Dahil sa kakanega mong ganon nga nangyayari. Pinuputol mo yung maganda na dapat gawin ng mga tao sa iyo. Di ba? Kaya, sipin nyo yung mga ganon na minsan, di ba, hindi nyo natin pinag-iisipan yung mga ganyang words, pero negative yan, di ba, lahat? Kasi sabi, positive or negative steering, di ba? You can either use it to destroy yourself and others around you. Yung words mo na yan, pwede mo yung ikasira, pwede mo ring ikasira ng mga tao sa paligid mo. Pero, may choice ka, di ba, na pwede mo ring gamitin yan para magbigay ng life, hope, di ba, at na maglilid sa'yo sa breakthroughs and success. Di ba, kaya kailangan natin ingatan talaga yung words natin. Sample nga daw to si Mahatma Gandhi. Siya yung isang lawyer sa India. Tapos, kasi yung India, sinakop sila ng Britain. Tapos alam nyo ba, dahil sa galing niya magsalita, ang nangyari, napalaya yung buong bansa nila sa pananakop ng Britain dahil sa words niya, di ba? Kaya parang tayo rin daw, kung gusto nating lumaya, nasa sa atin din yun, nasa words natin. Halimbawa, sa kasalanan, di ba, pag sinabi mo, tama na to, ayoko na maging alipin ng games na to. Nasa declaration mo yan. Pag sinabi mo, hindi ko talaga kaya hindi ko talaga kaya. Kaya sa hindi mo kaya, sinasabi mong hindi mo kaya. Kaya bumabalik ka doon. Pero pag sinabi mo, tama na, ayoko na nitong kasalanan na to, doon ka nakakalaya. Di ba? Kaya sa atin din, sa buhay natin, makakalaya ka dyan kung i-declare mo ng words mo. Tapos ito yung ang ganda, yung the water experiment. So merong isang kilala sa buong mundo na Japanese scientist, pangalan niya si Dr. Masaru Emoto. Alam niyo, may pinag-aralan niya, nag-experiment siya sa water molecules. Yan yung tubig mismo. Yung tubig, lalagyan, papakinggan niya, ipaparinig niya yung music doon sa tubig. Tapos titignan niya kung may pagbabago. Sasabihin niya rin na magagandang salita yung tubig, tsaka pangit na salita. Titignan niya kung ano epekto. Tapos yun, pinicturan niya kung ano yung nangyayari tuwing naririnig yung ganon. Yan, pinicturan niya na parang nagiging water crystals yung mga tubig na yun. For example, ganito. Pagka sinabi niya thank you, paki-next. Yan, paki-next pa. Pag sinabi niya thank you, ayan, nagiging ganun yung tubig. Nagiging parang crystal. Tapos pag sinabi niya wisdom, truth, eternal, ganyan. Pag sinabing I love you, ganyan. Tapos, pero pag nakita niyo yung sinabing you full, yung parang tangi, wala ka talagang kwenta, ganito ka, nagiging ganito yung tubig. Yan, parang nagiging putik yung you make me sick. Parang yan, yung parang pag sinusumpa, pag nagsalita rin daw ng evil, nagiging ganun yung tubig. Yan, ito daw yung polluted water before prayer. Pero after daw ipag-pray, naging ganun yung tubig. Yan, nakita nyo? Tapos sunod pang picture, yung compassion, yan, nung sinabihan ng thank you, wisdom, ayan, yung, naulit lang yung iba, joy, harmony, yan, soul. Tapos, ito pa yung isa. Photos of water crystals exposed to music. Ngayon yung music naman, yung nagpakinig ng metal music, alam niyo yung mga ganun lang, yung mga rock and roll, yun. Naging ganun yung tubig, parang naguguluhan yung tubig. Tapos yung farewell song ni Chapin, yung music daw kasi na yan, nakakalungkot, sad song, sad na music. Kaya nung pinatugtog din, parang ganun, ang pangit din ng itsura. Pero nung pinatugtog yung Amazing Grace, yan, ganito yung naging itsura na. Tapos yung Edelweiss naman kasi, worldly rin siya, pero pasweet yung music niya. Ayan, tapos, ayun nga, nakikita nyo na, eto pa pala, yan pa. Yan pa yung mga iba, yan, may mga iba't ibang mga illustration. Pero alam nyo, ang interesting dito, an interesting fact to remember is that the human body is made up predominantly of water. Alam nyo ba na yung katawan natin, 60% of the human adult body is water. Di ba, compose yung katawan natin ng tubig, yung brain natin, 75% water, blood, 83%, heart, 79%, di ba? Ibig sabihin yung buong katawan talaga natin, punong-puno rin ng tubig. Kaya ano ibig sabihin? Pag sinabihan mo yung katabi mo ng I love you, di ba? Parang nagkakaroon ng mga crystal yung katawan niya, di ba? Pagka nakikinig, pag tayo ng worship, di ba, pagka nagkikinig ka ng mga Christian song, ganyan din, nagiging crystal, di ba, yung mga water molecules natin. Kaya parang ang saya-saya, di ba, kapag na-expose tayo sa ganong music. Kaya naman ganun yung power nun. Kapag sinabi mo sa katabi mo, alam mo, ang ganda mo ngayon. Nag-crystal na yung mga water molecules niya, di ba? Kaya parang ganun ganun ka-powerful yung mga words natin. Kunwari, pag may sinabihan ka naman, kakapasok lang ng pinto, ay, ba't ganyan suot mo?
Di ba parang dinown mo naman yung tao dahil dun sa sinabi mo, di ba? Kaya ganun ka ano yung epekto niya. Ngayon dito tayo sa the power of God's words. Diyan, di ba alam natin kung paano ba nalikha ang lahat sa mundo? Unang-una, di ba, sinabi sa Genesis 1:1, di ba, in the beginning, God created the heaven and the earth. Di ba, sabi ni Lord, let there be light. And there was light. Paano nalikha ang lahat? Ayan, no, He spoke, nagsalita lang ang Diyos, tapos, nagkaroon na ng mga bagay. Sa pamamagitan lang nagsalita, nagkaroon ng ganon. Di ba? Magkaroon ng mga ibon, magkaroon ng mga isda, magkaroon ng puno, magkaroon ng ganto. Di ba? Doon nagkaroon ng sinabi ni Lord. Ayan, no, yung pakinext. Yung let there be light and there was light. Di ba? Nagkaroon ng lahat ng bagay nung dahil doon. And sabi rin dito, di ba, na the sounds coming from God, the vibrational frequency that went forth from His mouth, affected everything it came in contact with. Kaya si Lord, pag God willed, decreed, and appointed everything in perfect order, and the determining will of God was followed in every instance by an immediate result. Pag nagsasalita ang Diyos, may nangyayari. Di ba? Kaya ganito rin, di ba tayo, next, God created you to also influence your environment through the utterances coming from your mouth. Dahil tayo, likha rin tayo sa image of God. Gusto rin ni Lord na mag-proclaim tayo, 'di ba? At sa pagpo-proclaim natin na 'yon, 'di ba, nakakakilos ang Panginoon. Tandaan niyo 'to, God's word is as good as His deed. His words are His deeds. Ibig sabihin, every time na nagsasalita ang Panginoon, may ginagawa siya. Kaya kapag kayo, lagi niyo sinasabi, I can do all things through Christ, God will supply all of my needs. Kaya ko to kasi kasama ko ang Panginoon. Merong ginagawa ang Panginoon sa inyo tuwing pinaproclaim niyo yung word of God. Kasi, tandaan niyo, His words will never return to Him void. Ayan, di ba? Kundi i-accomplish niya yung purpose, di ba? Kung ba't niya pinadala yung salita ng Diyos. Kaya sa atin, tandaan niyo, every time na pinaproclaim niyo yung word of God, may nangyayari sa buhay natin. Di ba? May power na nare-release. Kaya, kapag tayo, tahimik yung bibig natin, walang sinasabing word of God, hindi nakakakilos ang Panginoon. Pero pag salita tayo ng salita ng promise niya, o doon umaaksyon ang mga anghel nga daw, di ba? Kaya sabi nga daw, marami daw tunganga na anghel eh. Kasi ang tagal, di naman nag-claim ng promise ng word of God tong anak ko eh. Di ba? Anak ng Diyos. Kaya pero pag tayo nagsalita na daw tayo ng word of God, activate na, di ba? Lahat ng mga angel. Tapos sunod, yung the power of negative words. Alam niyo ba, napaka-powerful din ang pagsasalita niyo ng negative. Sabi dito, the lives and relationships of many people end up exactly where their tongue steered them. Alam niyo ba yung mga relasyon na meron kayo ngayon, nakadepende yan dahil sa pagsasalita niyo. Ba't kayo maraming friends? Kasi maganda kayo magsalita sa kanila. Bakit wala kang kaibigan? Kasi puro negative yung sinasabi mo sa mga kaibigan mo. Bakit nag-break kayo? Kasi nagsalitaan kayo ng masasakit, di ba? Bakit magkaaway yung pamilya niyo, bakit nagdi-divide-divide? Kasi nagsalitaan ng mga masasakit din, di ba? At paano naman kayo naging close sa family? Kasi nagsasabihan kayo ng I love you, thank you, sorry, di ba? Bakit marami kang kaibigan? Kasi lagi mo silang ina-appreciate. Lagi mo silang nileleteran, sinasabi mo na may care ka. Di ba? Kaya ganun ka-powerful yung words natin na i-strengthen niya yung relationships natin or nade-destroy niya ito. Di ba? Kaya ito, sabi nga rin dito sa mga may asawa, hindi mo daw i-expect na magkakaroon ka ng happy and blessed marriage. Kapag lagi mo sinasabi na, di magtatagal tong namin, pag-aasawa na to, na parang torture naman na makasama tong napangasawa kong to. Di ba? Parang ganun. Kaya kapag lagi daw nilang sinusumpa yung asawa nila, di ba? Huwag ka na mag-expect na magiging masaya talaga. Kasi sabi, what you say about your spouse is most probably what you are going to get. Pero pag sinabi mo, ang sipag talaga ng asawa ko, talagang responsible, talagang laging ganito, napaka-sweet, mapagmahal. Kung ano yung sinasabi mo sa kanya, yun yung mangyayari. Pero pag sinabi mo lahat ng, wala kang kwenta, wala kang ng ganito, lagi ka na lang ganyan, ganyan. Kaya, yun yung nangyayari. Nasisira yung marriage, depende sa words na sinasabi ng bawat isa. Tapos sabi rin dito, issues should be discussed and resolved. Sa mga pamilya, di ba? Bakit may mga pamilya na mga nagkakaaway? Kahit yung mga magulang sa anak, ganon. Kasi may mga problema daw na kailangan pag-usapan. Pero sabi nga dito, yung constantly speaking negatively about your spouse or children is not going to solve anything. Kaya nga kapag away ng away, mas mabuti tumahimik. Kasi pag salita ng salita yan, lalo yung problema, ganon. Kaya dapat talaga, pag galit na galit ka, huwag ka magsasalita.
Kasi wala daw ito isosolve na kahit ano. Ganon din sa mga magkaka-churchmate, di ba? Bakit nagkakaaway si ganto ganyan? Dahil sa chinismis ni ganto, sabi mo daw ganto ako, sabi mo daw ganyan. Di ba? Kaya yun yung napakalaking ano, di ba? Na epekto talaga ng words sa atin. Kaya sabi nga dito, there's so many men and women who became the victims of their own negative confession. Alam niyo ba, marami talagang biktima na mga hindi nag-iingat ng salita. Gaya ng itong isang babae na to, sabi niya, ano daw, lagi niya sinasabi na one day daw, mamamatay siya sa heart attack. Isang araw na lang, mamamatay ako sa sakit ng puso sa sakit sa puso sa inyo, ganon. Pero alam niyo ba, ano nangyari, anong naging cause of death niya? Eh di sakit sa puso. Yun yung lagi niya sinasabi. Yan. At may isang lalaki din, hindi pa siya talaga mahirap that time, pero lagi niya sinasabi na mahirap daw siya, mahirap lang ako. Kahit hindi pa siya mahirap nung time na yon, dumating sa time, naging mahirap siya talaga. Kasi lagi niya sinasabi na mahirap siya. Di ba? Kaya iniwan pa siya ng pamilya niyang asawa niya at mga anak dahil nga naging sobrang hirap niya. Yan. Tapos meron din isang babae, lagi niya sinasabi sa mga nang iirita sa kanya, pag nababad trip niya, lagi niya sinasabi, kakasakit ako sa apdo sa inyo, sa pang-iinis niyo sa akin. Tapos alam niyo ba, once again, guess what type of health problem she started developing? Hulaan niyo anong sakit anong nakuha niya. Eh di sakit sa apdo talaga, sa gallbladder. Kasi yun yung lagi niya sinasabi. Kaya sabi rin dito, yung sa mga magulang naman sa anak, di ba minsan pag ang kukulit ng mga bata, basta, uy ka talaga, dito nga, kulit-kulit mo. Di ba? Sinasampal mo na yung bata. Kulit mo, dito ka nga, nakailang sabi na ako sa iyo, ganyan. May mga minsan sinasabi pa na little devils daw yung mga bata, rebelde, ganyan-ganyan, pasaway ka, ganyan-ganyan. Pero alam nyo, sabi nga daw sa mga magulang, na o kaya tayo, mga tita-tito tayo, di ba? Kahit mga tita, yan pa yung ano ka, ganyan. Yan, di ba? Yung mga, ako, tita rin ako, dami kong mga inaano sa mga pamangkin, di ba? Pero yun yung mga lagi ko rin sinasabi, huwag niyo sabihin na ganyan yan. Di ba, pinagtatanggol ko rin kapag inaapi na yung ng sobra. Ayan yung, tas sabi nga, sabi nga, parents expect their children to behave well while declaring that they are in fact the opposite. Di ba kaya sabi nga, pag inaano nila dati, nung maliit pa kasi si JJ, sobrang kulit talaga. Sabi ko, hindi yan, babait din yan. Kakasabi ng babait, tapos si JJ din, maitim yan dati, ng baby. Sabi na, si Ate Beck lagi siya sinasabi, ang puti-puti. Hanggang pumuti na lang din si JJ, di ba? Kaya talagang pag sinasabi mo na kung ano yung kinakonfess mo, di ba? What you confess, you will possess, di ba? Kung ano yung pag sinasabi mo tuwing umaga sa salamin, ang ganda ko. Mangyayari yun, gaganda ka ng gaganda. Kasi sino pa magsasabi na maganda ka? Eh di nama mo lang, di ba? Kaya dapat, ikaw na rin, tulungan mo sarili mo. Ayan, di ba? Kaya, ganda ako, maganda talaga ako. Di ba? Kailangan mo yan, i-declare. Di ba? Yun nga, di ba? Kaya sa mga bata daw, dahil sa ang daming negative na sinasabi ng mga tao sa kanila, nang ganun na lang din yung nangyayari sa kanila, nagiging rebelde tuloy yung bata, nagiging sobrang kulit, ganyan-ganyan. Kasi dapat lagi niyo sabihin, pinagpala tong bata na to. Itong baby namin, magiging ganito to, di ba? Kaya kami, kahit mula baby pa yun yung mga pamangkin namin, lagi namin sinasabihin niya, may the Lord bless you and keep you, ganyan-ganyan. Lagi may benediction yung mga yun para maging sila, di ba? I-bless talaga sila ni Lord. Kaya tandaan nyo, words shape things, people, and circumstances. You have to understand that the power of life and death is in the tongue, literally. Tandaan nyo na ganun ka-powerful yung words natin. Pwede siyang pumatay, pwede rin siyang bumuhay. Tapos ito naman, dito tayo sa positive words. Rather, begin to speak and confess the positive aspects of your spouse and children. Sabihin mo, ang sweet-sweet talaga ng asawa ko, ang aga-aga umuwi lagi. To asawa ko, lagi ang daming pera nito. Di ba? Ganon. Lagi mo ganon, hindi yung lagi mo sabihin, wala kang pera, wala kang tinutulong, wala kang ganyan. Tapos yung mga bata, huwag mo sabihin, puro kayo cellphone, puro kayo pakain ko sa inyo yung cellphone na yan, ganyan-ganyan. Puro kayo dito, tamad-tamad nyo. Sabihin mo, ang sisipag na mga anak ko, dadagdagan ko baon nyo pag naghugas kayo pinggan, di ba? Yung parang ganon, dapat inaayos natin yung mga words natin sa mga kapatid natin. Kaya tuloy mas lalong sumasama kasi ang sama ng mga sinasabi mo sa kapatid mo. Di na po nagbabago yan, ganyan na po talaga yan. Di ba? Huwag mong tuldukan, kundi ganun mangyayari talaga. Kaya sabi nga diba sa Colossians 3:8, but now you also put them all aside, anger, wrath, malice, slander, and abusive or insulting or cruel speech from your mouth. Alisin daw natin lahat ng mga paninira, lahat ng mga galit, ng mga salitang mga abusive, di ba, ng mga speech sa mga bibig natin. Kundi palitan natin yan, di ba, ng salita ng Diyos.
Kaya sabi nga, di ba kanina sa James chapter 3, na the tongue is like a fire. Di ba? Na parang apoy ito na kaliit-liit na apoy. Di ba? Ba't nagkaroon ng sunog doon sa may alabang? Dahil daw sa kandila daw na napabayaan. Di ba yung kandila, napakaliit ng apoy nun? Pero dahil doon, sinunog niya napakaraming bahay. Kasi ganun din yung apoy, na pwedeng sa isang chismis sa loob ng church, sirain yung mga friendship nyo ng isang chismis na peke lang, hindi naman talaga totoo. Dahil itong mahilig mag-chismis, kinalat niya na kay ganito, kay ganyan, hanggang sumabog, ganun. Kaya nag-away-away yung mga tao. Kaya wag natin i-underestimate yung power ng words natin. Kailangan talaga, pag-pray mo, Lord, gawin mong Kristiyano tong bibig kong to. Pero ang kinagandahan sa tongue natin, the fire, parang halimbawa kapag nagre-rebuke ka, di ba? Kapag nagbabinding and loosing ka, ilan yung natutupok ng apoy, di ba, ng mga demonyo. In Jesus' name, pinapalayas ko tong demonyo ng sakit, demonyo ng pag-aaway, di ba? Kaya isipin nyo talagang umaapoy sila, di ba? Dahil sa power ng words natin. Kaya di ba, pag may nagsasabi rin sa'yo ng mga negative, sabihin mo, catch-par ka sa akin. Wag mo, tumahimik ka. Di ba? Kung di ika-catch-par kita dyan. Di ba? Kaya yung parang, pag marunong ka mag-rebuke, hindi ka tanggap ng tanggap na, uy, pangit mo. Uy, ganito ka. Ganyan, mahirap ka na, ganyan. Lagi akong ganun, hindi porke, kunwari, kahit ka-respeto yung tao, kunwari, teacher mo, pero sasabihin na, ikaw landi, Jesus name, ma'am, di ako malandi. Marami lang po nagkakagusto sa akin, di ba? Parang hindi wag mo tatanggapin na ganun ka, na Jesus name, di po ako ganyan, di ba? Kahit yung sabihin ng mga teacher, ikaw ang bobo mo talaga, Jesus name, matalino po ako, di ba? Kaya wag kang papayag na, wala silang karapatan na sabihan ka lang ng sabihan. May karapatan ka na, i-rebuke, di ba? Wag tanggapin kung negative yung sinasabi sa'yo. At i-proclaim mo in Jesus' name kung anong sinabi ng Bible na ako, yun ako. Di ba? Kaya hindi yung sabi-sabi lang ng mga tao. Yan. Kaya sabi rin dito, the Bible states that the tongue, meaning the words you speak, is often set on fire by hell. At yung pinakapangit naman dito, kapag yung words mo, meron na rin siyang apoy ng impyerno. Meaning, puro pagmumura, puro reklamo, paninira sa tao, panlalait, di ba, panchichismis. Yan, ibig sabihin, merong apoy ng impyerno yung bibig mo. Kapag ganon, puro ganon yung mga sinasabi mo. Kaya, sabi nga daw, sadly, many people allow darkness, sin, evil, hell, to control their tongue, and thus, it determines the direction of that person's life. Alam niyo talagang pag nakakasakay ako ng jeep, tapos mga kasabay ko, mga high school, kung ano-ano mga pinagsasabi, in Jesus' name. Sasabihin na, nakita niya yung classmate niya, hoy, mamatay ka na! Ganyan. Pero may mga ginaganon sila na, tapos habang naglalabasan sa MNHS, mga estudyante, kung ano-ano pinagsasabi sa isa't isa. Parang ganun. Kaya grabe talaga, kailangan talagang ituro talaga yung sa words. Di ba? Kailangan malaman nila na, alam niyo ba, powerful yung words natin. Kaya sabi nga dito, life is filled with various challenges. May mga problema tayo, mga pinagdadaanan, mga sitwasyon ngayon. Pero may mga problema tayo na dahil dinidisiplina tayo ni Lord. Pero may mga problema rin tayo na dahil sa bibig natin. Sinasabi mo kasi, hindi magbe-break din naman kami nito. Yung relasyon kasi namin to, lagi nagbe-break. Magbabate, tapos magbe-break. Yan, tapos magbabate, magbe-break. Sigurado magbe-break din tayo sa susunod. Kaya nangyari, nag-break nga rin. Di ba? Kaya dapat, hindi natin, hindi ganun yung mga words natin na, yung mga kaibigan ko hanggang 2 years lang. Ilang taon na ba tayo magkaibigan? 2 years? Sa susunod na araw, di na tayo friends. Di ba? Kaya tingnan nyo, yung mga kaibigan mo tuloy, hanggang ganun lang din. Ay, sa lahat ng nanliligaw sa akin, after 1 month, iniiwan na ako. Hindi na tinutuloy. Kaya alam ko, hindi mo rin ako itutuloy. Kaya hindi nga rin talaga tinuloy, di ba? Kasi, ganun yung sinabi mo. Kaya yung may mga problema tayo, kung sabi nga daw, kung may problema ka ngayon na dahil sa words mo yan, kailangan mo daw mag-repent. Di ba? Kung nangyari yung problema na yan, kasi, ayan, lagi mong ganun yung sinasabi mo. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Sabi mo, Lord, sorry po sa mga nasabi ko. Yan, at baguhin niyo po yung, binabago ko lahat ng yun. Yan, kaya magsimula ka ulit at simulan mo na ayusin mo na yung words mo para hindi ka nagkakaroon ng mga problema na dahil sa pananalita. Yan, at dito sa words of death, alam niyo ba, literal, pwede talagang makapatay yung bibig natin. Kaya nga, Papa, in Jesus' name talaga ako sa mga nagsasabi, mamatay ka na, ganyan. Kasi totoo talaga na yung words natin pwede pumatay. May isang estudyante nag-aaral siya sa isang university. Tapos, dun sa dorm niya, may parking kasi dun sa dorm. May kasama siya dun na may aso dun sa baba, sa may parkingan na laging kinakagat yung ganito. Alam niyo yung parang takip nung,
ng gulong. Yan, yung parang yung nakaganon. Lagi niyang tawag dyan mudguards. Laging kinakagat, binubutas yung mudguards niya. Kaya, ang nangyari tuloy, napapagastos siya na pinapaayos niya pa sa, yun, sa pagre-repair para, dahil dun sa panggat ng aso niya. Kaya sabi niya dun sa aso, kinausap niya. Sabi, ikaw pag inulit mo pang butasin to, kagatin tong mudguard ko, mamamatay ka. Alam mo ba yon? Mamamatay ka pag di mo tinigilan to. Kaya, ngayon, sinabi niya yun. Tapos, sumunod na araw, pinaayos niya yung kotse niya. Tapos, yun, kinagat na naman ng aso yung mudguard niya. Di butas-butas na naman, sabi niya, ngayon, ano usapan natin? Di ba sabi ko, mamamatay ka pagka kinagat mo ulito? Sabi niya, ngayon, makukuha mo na yung consequence ng ginawa mo. Tapos, ayun, pumasok siya ng school, tapos pagbalik niya, pag-uwi niya, ang lungkot-lungkot ng may-ari ng dorm. Kasi patay na yung aso niya. Di ba? Bigla lang daw nagulat yung may-ari ng dorm na namatay na lang daw bigla yung aso niya. Hindi niya daw alam kung ano problema. Ganon. Kaya, yan, sabi niya, our dog is dead, she said. He just suddenly died. Di ba? Kaya, nung naroon na yun, sabi niya, ano ba yun? Parang, naano siya sa sarili niya na, hindi naman niya akalain na ganun. Ka-powerful pala na mamamatay yung aso. Parang nagsisi siya na sinabi niya yung ganun. Kaya natuto daw siya ng lesson that day na ganun pala ka-powerful yung words. Tapos alam niyo ba, kahit si mama, kasi si mama marunong magtanim yun. Nakakapagtanim siya ng puno din, ganun na, nagiging puno yung halaman. Tapos, sabi niya, pag nagtatanim siya, kinakausap niya, yan, lalago kayo, dadami yung nyo, yan, dadami bunga mo. So, isip ko, ano ba yun, bakit mo kinakausap yung mga Sabi niya, ganun yun, kapag kinakausap mo yung mga halaman, mas lalong gumaganda. Yan, kaya, meron din sa ganito, yung experiment din yan sa science, di ba, na may dalawang halaman, yung isang halaman, sasabihan mo lagi ng maganda. Tapos yung isang halaman, sasabihan mo lagi siya ng pangit. Pangit mo, matutuyo ka na. Parang mamamatay kang halaman ka. Ganyan. Pag sinasabi mo naman dito sa kabila na ang ganda mo, gaganda yung mga dahon mo, ganyan-ganyan. Totoo talaga, within ilang araw, nakita nila mas lalong sumigla yung isang halaman at mas naman namatay yung isang halaman. Kaya di ba kahit kayo try nyo yan, di ba, na ganun talaga mangyayari kapag lagi tayo nagsasalita ng maganda. Lalo na kung word of God, kasi powerful yung word of God, di ba? Kaya sabi nga dito, words are like arrows. Once they have been released, they cannot be controlled any longer. They run their course. Pag sinalita mo na yung salita na yan, may pupuntahan na yan. Kaya yung words kasi natin ay spirit. Kaya pag hindi mo iningatan yung mga sinabi mo, babalikan ka yan, kakainin mo lahat ng sinabi mo. Yan, kaya that is why we need to repent whenever we have released arrows of evil and death to people. Kaya kapag naninira tayo ng kapwa natin, kailangan talaga natin humingi ng tawad kay Lord. Na Lord, sorry po sa mga sinabi kong ganito. Imbis na sabihin mo na magbabago na siya, sinasabi mo pa na hindi, ganito na talaga yan, tamad yan, lang kwenta yan, ganyan, ganito yan. Parang ganun. Kaya kailangan, ihingi natin ng tawad yun na, Lord, tulungan niyo po ako na mag-speak na ako ng blessing sa mga taong, mga nasa paligid ko. Sabi nga, di ba sa Proverbs 6:16-19, meron dyan 6 things or 7 na abomination na kinamumuhian ng Diyos. At kasama dyan yung sa bibig, di ba, lying tongue, ayaw ni Lord na nagsisinungaling, ayaw niya yung false witness, yung, nakita ko si ganito, yan yung hindi naman totoo, di ba, nag-iimbento, who utters lies, and one who spreads strife among brothers. Na dahil dun sa sinabing mong information na yon, nag-away-away yung mga tao. Kaya yun yung kinamumuhian ng Diyos na mga ginagawa ng tao. Yan, kaya di ba, sabi dito, yung the spiritual connection of your tongue. Alam niyo yun, yung hindi lang to kasi basta salita lang, kundi yung bibig kasi natin, meron tong spiritual na connection sa atin. Kasi tandaan niyo, what you say in life is very important to God. Napakahalaga ng mga words natin sa Panginoon. At saka may impluensya sa paligid natin. Sabi dito, to speak idle or careless words is something you should avoid doing at any cost. Hindi yung yung pag mga nagsasalita lang tayo ng wala lang, may masabi ka lang. Mema lang, ganon, may masabi. Wag mo, kung wala ka naman talagang magandang sasabihin, wag mo na lang sabihin kasi Jesus said that one day, you will have to give an account of every careless words you have spoken. One day daw, haharap ka dun sa korte, sa harap ng Panginoon, ba't mo sinabi to? Tatanong sa'yo, bakit mo sinabi yung ganito? Paano nyo i-explain kay Lord na, bakit mo sinabi ng gantong bagay? Di ba nakakatakot yun isipin? Kaya, ito ang verse na to talaga, yung Matthew 12:36, isa yan sa mga kinakatakutan kong verse, na lagi ko naisip, kailangan ko na talaga mag-ayos, lalo ng unang basa ko to. Kailangan ko na talaga mag-ayos ng pananalita ko kasi
one day pala, harap ako sa Panginoon, tapos ipapaliwanag ko mga sinabi kong mga salita na walang kwenta. Di ba? Kaya sinasabi dyan na mag-ingat tayo sa mga words natin kasi one day, haharap tayo kay Lord tungkol sa mga sinabi natin na yun. Kaya sabi nga dito, is your heart chasing after God's heart? Yung puso mo ba naghahanap sa Panginoon yan? Is He the most important thing in your life? Kung si Lord ba yung pinakamahalaga na sa buhay mo? Kasi if not, your words will be careless, empty, and idle. Pero, di ba sabi kasi dito, kung yung puso daw natin na kay Lord, no one whose heart is fully turned to the Lord speaks words that contradict their heart's reality. Kung mahal mo talaga si Lord, yung bibig mo magsasalita yan ng mga magaganda. Yung mga salita na nakakalugod sa Panginoon. Hindi pwede na okay yung puso mo kay Lord, tas di ba, negative ka magsalita. Kailangan, ayun, nagmamanifest yun, di ba, sa bibig natin. Kaya sabi dito, the tongue has the ability to connect you with or be disconnected from others. Paano nagkakabati yung magkaaway? Dahil sa words, di ba? Sorry na, alam ko naman talaga yung mga pagkakamali ko na, oo, hindi ko rin na-realize talaga, sorry. Paano ba ako makakabawi sa'yo? Di ba? Kung gusto mo, ganito gawin ko para mapatawad mo ako. Di ba? Dahil sa mga ganong words, nagiging okay uli. Mahal mo pa ba ako? Mahal pa kita. Di ba? Yung mga mag-asawa. Oo, namimiss mo ba ako? Namimiss din kita. Di ba? Yung mga ganon. Kaya, may mga nag-divorce na nga, di ba? Pero nagbabalikan pa. Kasi dahil sa words na, naalala ko nung time na ganito tayo, naalala ko yung mga ganyan, sorry, ganyan. Di ba kapag maganda yung pagkakalahad ng salita, nagkakabati. Pero pag sinabi, ikaw naman kasi, ganyan-ganyan ka. Di ba? Parang, bakit ganito naman yung ginawa mo sa akin, ganyan. Hindi, sinungaling ka. Ako talaga, ganyan. Nagsabunutan na, di ba? Minsan, sa mga lalaki, ayaw na ng salitaan, sapakan na lang, di ba? Tama na salita, sapakan na lang, Di ba? Kasi, ayun nga, grabe kasi yung mga words, di ba? Kung paanong, kanina nagtatawanan yung mga nagiinuman. Tapos maya-maya, nagsuntukan na, di ba? Kasi napag-usapan na yung tungkol sa ganito, ganyan. Kaya, ayan, yung bibig natin na to, pwede tayong i-connect. Pwede mo maging pinaka-best friend yung tao na yan dahil sa words mo. Pero pwede mo rin pinaka-kaaway itong tao na to dahil sa words mo sa kanya. Di ba? Kaya ganun yun. Kaya sa atin din sa Panginoon, kapag napapalayo tayo kay Lord, anong paraan para makabalik tayo sa Kanya? Siyempre, words din, na Lord, sorry po, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Doon kayo nakakabalik sa Panginoon. Tapos ito naman sunod, yung speaking yourself into defeat. Alam niyo kung bakit tayo natatalo minsan sa buhay? Kasi ikaw din, yung nagsasabi niyan, hindi naman ako makakapasa dito eh. Hindi naman talaga ako makakapasok dyan. Hindi ko kaya gawin yung ganito. Pang ganito lang ako eh. Kaya ganyan lang yung nararating mo. Kasi nga, lagi mo sinasabi na, ganyan ka lang eh. Sabi nga dito, yung naalala niyo yung sa 12 spies, di ba? Yung dalawa doon, si Joshua at Caleb, positive. Positive na kayang-kaya natin yung talunin yung mga kalaban doon. Samantalang yung 10, nakakatakot yung mga anlalaki para tayong tipaklong sa kanila. Parang aapakan lang nila tayo, ganyan-ganyan. Mamamatay lang tayo doon, dinaladala pa kasi tayo dito, dapat doon na lang kami sa Egypt eh. Di ba? Kaya yung 10 na yun, ano nangyari? Dahil nagsasalita sila ng words of death, ano nangyari paano pa kay next? Patay yung 10. Di ba? Dahil words of death yung mga sinasabi nila, patay sila. At yung dalawa, si Joshua at Caleb na positive, sila yung nakapasok sa promised land. Kasi, para sa kanila, kaya ng Diyos yun. Higante lang yun, mas malaki yung Diyos dun eh. Di ba? Kayang-kaya natin yun. Tingnan niyo yung mga ubas, ang laki-laki. Di ba? Masarap doon, yung mga pagkain doon. Pero yun, hindi naniwala sa kanila. Mas naniwala doon sa 10. Kaya dito, sinasabi na hindi porke majority, ang marami ang nagsasabi na tama yun, tama na sila. Kundi minsan, kahit mag-isa ka lang, di ba? Pero yun yung katotohanan. Di ba dapat doon ka maniwala? Kaya yun na, yun. Ang nangyari sa kanila, di ba? Dahil sinabi na nila, hindi, tatalo lang tayo doon. Yung 10 tuloy na yun, nasumpa sila ng sinabi nila. Hindi nila nakuha yung blessing dahil negative sila. Kaya sabi dito, very often in life, it is not the giants of life that destroys us, but it is what we say about the giants of life that destroys us. Di ba? Hindi talaga yung mga higante yung problema eh. Ang problema, yung mga sinasabi mo, ang laki kasi ng problema ko, hindi nyo kasi alam. Di ba? Pero pag sinabi mo, ang laki ng Diyos, kayang-kaya ng Diyos yun. Di ba? Kaya kailangan mong baliktarin yung pagsasalita mo na kaya na ni Lord yan eh. Di ba? Kasi it is what we believe and confess that brings about our downfall. Kaya nadadown ka kasi lagi mo sinasabi, di ko kaya to, ganyan-ganyan. Kaya kailangan baguhin natin yung isip, di ba? Kaya sabi dito, instead of focusing on the problem, you should always turn your attention towards God.
Imbis sa problema tayo nakatingin, tumingin tayo sa Diyos. Na kayang-kaya talagang durugin yung mga higante sa buhay natin. Kasi God's word says that with God, everything is possible. Di ba? Na kayang-kaya ng dapat ayusin mo yung pagtingin ng mata mo. Huwag sa problema kagaya kay Peter, di ba, na nalunod siya dun sa, lumubog siya sa tubig dahil nakatingin siya sa waves, sa problema. Pero tumingin siya kay Jesus, dun siya nakaangat. Tumingin tayo sa kaya gawin ni Lord. Kaya si Caleb, alam niyo ba, si Caleb mismo, alam niya yung power ng positive, faith-filled words. Kaya ng Diyos yan. Pinangako na ng Diyos sa atin na yun eh. Kayang-kaya natin talunin yun, pumunta na tayo doon. Di ba, ganun siya ka-positive. Kaya naman, tignan nyo yan si Caleb, ni-rewardan ng Panginoon yan sa Bible. Mababasa nyo. Yan. Sunod naman, the power of positive words. Anong power daw? Sabi nga dito, if you are a follower of Jesus Christ, your words should not only be positive. Kapag Kristiyano ka na, hindi lang positive words mo, kundi, but the very reflection of God's will and purposes in any given situation. Hindi ka lang positive, positive tayo. Kaya yan. Hindi lang ganon. Kundi, ang sabi ng Bible, magagawa natin to kasi kasama natin ang Diyos. Sabi ng Panginoon, we should, maging peaceful lang tayo, di ba? Kasi the Lord will fight for us, di ba? Kaya, yung parang mga ganitong mga sitwasyon, hindi lang, positive lang, kundi sabi ng Bible, kaya to, kaya maniniwala tayo. Hindi tayo naniniwala lang sa positive, kundi sa sinabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi, when you begin to agree with the truth contained in God's Word, the Bible, declaring it over your life, you position yourself to enter into the experience of it. Kapag may Bible ka at naniwala ka sa sinabi ng Bible mo, diniklara mo na yung Jesus name, magiging ganito ako, mararanasan mo yung power ng Bible na yon sa buhay mo. Kaya in order to speak life into any situation, you need to know what to speak. Siyempre, kailangan mo, ano bang sasabihin ko? Ano sasabihin ko pag wala akong pera? Sasabihin ko ba wala akong pera? Magkakaroon na ako ng pera, ipaprovide na ni Lord to. Di ba ganon? Kundi, anong sabi ng Bible? Di ba? Kaya, kung wala kang binabasang Bible, anong sasabihin mo? Di ba? Kaya kailangan binabasa natin lagi yung Bible natin para, imbis na magsalita ka ng negative, maaalala mo yung promise ng Panginoon. Yan, sabi dito, we need to meditate, think about, and ponder on God's Word daily, filling our hearts with truth in order that it can overflow out of our mouths in the form of life-giving words. Na kapag kasi basa ka ng Bible, minimeditate mo yan, natatago yan sa puso mo. Nang sa ganon, di ba, kung ano yung nasa puso natin, nilalabas siya ng bibig. Kasi di ba, sabi rin sa Psalms 1:1-2, mapalad daw yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos, yung but whose delight is in the law of the Lord, who meditates on it day and night. Sa araw at sa gabi, nagbabasa ng Bible. Kaya sila yung parang mga punong kahoy na hindi nalalanta. Di ba? Kasi nagiging fruitful sila sa buhay nila. Nagiging mas maganda buhay ng mga nagbabasa ng Bible. Kaya sabi dito, meditating on God's Word is crucial if you want to effectively release the seeds of positive change into life's challenging situation. Alam mo kung bakit negative buhay mo? Kasi negative ka lagi mag-words. Kung magiging positive ang buhay mo kung lagi kang positive din magsalita. Yan. Kaya kung yung Word of God ang lagi nating bukang bibig, napakaganda ng buhay natin. Sabi nga dito, your words are very often the seeds of your future events in your life. Yung mga sinasabi mo ngayon, yun yung future na mangyayari sa'yo. Magiging mayaman ako, magkakaroon ako ng ganito, mas lalo akong lalago, marami akong madadala kay Lord, marami akong matututunan pa ko sa Word of God, mag-share ako sa ganito, magkakaroon kami ng mga gantong outreach, yung pamilya ko, kasama ko maglilingkod, ganyan-ganyan. Kung ano yung mga sinasabi mo, yun yung mangyayari sa'yo in the future. Kaya di ba dapat ngayon pa lang, nag-iipon na tayo ng maraming positive, di ba? O mga faith-filled, mga verses na kiniklaim natin sa Panginoon. Sunod naman, in speaking positive words, our aim is not to get God to agree with our words, but to align our words with the will and purposes of God. Hindi tayo nagpasalita lang ng positive para pumayag yung Diyos sa'yo o mag-agree si Lord. Kundi, nilalagay kasi natin yung buhay natin sa kalooban ng Diyos. Every time na binabanggit natin yung Word of God, binabanggit na rin natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Tapos sabi nga dito, the truth contained in God's Word is and gives life. Di ba? And sabi nga dyan, you can agree with God's words and declare it over your life or you can oppose it. Maniniwala ka sa salita ng Diyos, tatanggapin mo yan o hindi mo papaniwalaan. Pipili ka lang doon. May decision ka na, I am what the Bible says I am. I have what the Bible says I have. Di ba yun? At sunod, yung
Alam niyo yung sa metamorphosis. Yan, yung transformation, di ba, na mula sa parang uod siya hanggang sa naging butterfly siyang maganda. Ganon din daw tayo, habang nagbabasa tayo ng Bible, dati mukha kang uod, di ba? Yung buhay mo. Pero, habang nagbabasa ka ng Bible, pinapaganda ng Bible yung buhay mo. Hanggang sa nakakalipad ka na at magandang butterfly. Yan, kaya alam niyo ba, natatransform. Dati itong isip na to, puro kasamaan. Nung basa ng Bible, na-transform yung isip. Naging maganda na lagi iniisip. Dati itong bibig na to nakakatakot kung ano-ano pinagsasabi. Ang daming nakakaaway ng bibig na to. Pero, dahil basa ng Bible, nagkaroon ng maraming kaibigan, di ba? Naging maayos yung mga relationship dahil naging maganda yung pananalita. Kaya ganun, tinatransform tayo ng Word of God. Sabi nga sa Romans 12, verse 2, huwag daw tayo makonform sa pattern of this world. Huwag mo gayahin yung mga salita ng mundo. Yung mga tao sa mundo, bashing, di ba? Nagmumurahan, puro negative comments, di ba? Pero, sabi, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan mabago yung mind mo. Hindi dapat ganun yung isip ko. Isip ng Bible, dapat yung nasa isip ko. Nang sa ganun, mangyari daw sa'yo yung good, pleasing, and perfect will of God. Kaya alam niyo si Jesus sa John 6:63. Sinabi ni Jesus dito na yung words daw natin ay spirit and life. Ibig sabihin, yung salita natin, hindi lang to wala lang. Pag binuka mo, bilibig mo. Hindi yun wala lang, may nangyari. Naiipon yung words natin sa ere. At mangyayari yung kung ano yung sinabi mo talaga. Kasi spirit nga yung words natin and they are life. Kaya sabi, to think of words as mere sounds is to reflect ignorance. Words are spiritual and can alter and impact the natural world around us. Di ba talaga naman may impact sa atin yung mga salita na natatanggap natin? Kaya naman tandaan nyo, yung words natin spiritual yan. May mangyayari doon sa sinabi mo. At saka yung confession leads to salvation. Paano ka nakatanggap kay Jesus? Di ba nag-confess ka? Sinabi mo, tinatanggap ko po. Ikaw ay Jesus, tinatanggap po kita sa aking puso. Ikaw po ay maging aking Panginoon at tagapagligtas. Di ba? Paano tayo na-save? Nagsalita tayo, tinanggap natin si Jesus. Yung sa Romans 10:9 and 10, di ba? Kaya, when you speak words that are in agreement with God, di ba, lalo na sinabi mo, Lord, naniniwala po ako sa ginawa mo sa krus, doon tayo naliligtas, di ba? Natatanggap natin yung kapangyarihan ng kaligtasan dahil sa pagbuka natin ng bibig natin. And sabi nga rin dito, your words reflect your heart's condition. Alam mo ba, nalalaman natin kung madumi ang puso mo? Kapag puro negative yung salita mo, ibig sabihin madumi yung puso mo. Pero kapag puro blessing, nakakalugod sa Panginoon yung mga words natin, ibig sabihin malinis puso natin. At kung si Jesus nga, nasa puso na natin, di ba dapat mas maayos na tayo magsalita ngayon? Kaya kung may Bible tayo laging binabasa, hindi tayo puro nega, hindi tayo puro doubt or unbelief, kundi puro lagi tayo nananampalataya. Na ang dami mong alam na verses, di ba? Kasi syempre basa ka ng basa ng Bible. Kasi nga out of the abundance of the heart, the mouth speaks, di ba? At meaning, your words are a reflection of what is actually in your heart. Kung ano talaga naman ang puso mo, siyang lalabas sa bibig. Kaya di ba nalalaman mo kung sino crush ng tao na to? Kasi si John Rex po, ay, nasan po si John Rex? Ay, dumating na po si John Rex. Parang, ay, si John Rex po song lead. Ganyan, parang pag puro John Rex yung bibig, ay, sigurado, crush nyo to si John Rex. Puro John Rex yung bibig eh. Yan. Ay, si John Rex! Ay, asan yung, puro ganon. Kaya yun, na, minsan sa mga ganon, na, kung sino yung pinakabuong bibig mo lagi, sino lagi kinakwento mo, yun yung mga taong mahal mo. Di ba? Yan, sabi nga rin dito, the words of a born-again believer in Jesus Christ reflects the renewed condition of their heart. At tayo, dahil tinanggap na natin si Jesus sa puso natin, yung na tayo, na born again na rin tayo, di ba? Pati, kasi may kanta si Bishop na gano'n, ako ngayon Kristiyano, sa ulo ko Kristiyano, sa mata ko Kristiyano, sa tenga ko Kristiyano, sa bibig ko Kristiyano. Kaya ikaw, kung Kristiyano ka, san banda? Dapat sa lahat, di ba? Na kahit sa bibig natin, Kristiyano na tong bibig na to, hindi na to pala mura. Di ba? Kaya yung parang ganyan na, dun nga, nababago na yung words natin. Kaya kasi nare-renew yung puso natin pag naboborn again tayo. Kaya pati words, kasama yan. At kapag yung isang tao naman, wala si Jesus sa kanya, napakasama ng bibig, di ba? Kahit tayo, marami tayong kilala na ang sama ng bibig. Bakit? Kasi wala si Jesus sa puso nila. Yan, kaya ganun daw kasimple yun. Na kung ano ang nasa puso mo, yun din yung lalabas sa bibig mo. Kaya sabi nga sa Proverbs 4:23, above all else,
Guard your heart, for everything you do flows from it. Kaya di ba sabi doon, bantayan mo yung puso mo. Kasi dyan magmumula ang kasalanan o ang mabuting bagay o ano, di ba? Kailangan ko ano yung pinifeed mo sa sarili mo, di ba? Kung puro salita ng Diyos, edi maganda rin yung lalabas sa'yo. Kasi sabi dito, one of the signs of the spiritually mature is their ability to control what they say, especially about others. Kapag yung isang tao, kaya na niyang kontrolin yung mga sinasabi niya. Kapag hindi na siya puro, yung parang paggalit, sasabihin na lang niya lahat na gusto niya sabihin. Anong nangyayari, di ba? Spiritually mature na yung mga ganong tao. Yung nakokontrol na nila, hindi na ako magwawala. Hindi ko napapatulan to. Big sabihin, mature na sila. Pero pag patol ng patol, yan, hindi immature pa yon. Kapag nang pa-flood din, ginera mo rin, di ba? Yun. And your speech really does reveal the quality of your character. Kaya nakikita kung nagiging mas lalo na ba tayong kagaya ni Jesus. Depende sa pananalita natin. Kung nakaka-bless na tayo, ganun. Parang kagaya sa mga Pharisees, di ba? Sabi dyan, their hearts were filled with unbelief. Bakit galit na galit si Jesus sa mga Pariseo? Kasi puro kayo, mga bulok kayo, nagpapanggap lang kayong banal. Pero ang mga puso nyo ang dumi. Di ba? Kasi lagi nilang pinag-uusapan paano papatayin si Jesus. Lagi nila nag-uusap sila ng mga masasama. Ganun. Pero Pariseo sila, sasabihin nila religious sila, holy. Yan, kaya di ba ni-rebuke sila ni Jesus kasi peke yung pinapakita nila. Kasi your words are the visual mirror of your heart. Di ba? Na visual mirror siya. Kung ano talaga yung laman ng puso natin, ayan, yun yung nagiging nalalabas ng bibig natin. At sunod, your words either agree with God's plan for your life or it agrees with Satan's plan for your life. You choose. Na yung mga salita ba natin, salita ng galing sa plano ng Diyos, salita ng Diyos o salita ni Satanas, salita ng kaaway. Di ba? Kaya kayo magre-reflect ka. Oo nga, ano nga ba yung mga words ko? Di ba? Nakakalugod ba kay Lord? Kaya alam niyo sa Ephesians 5:25-26, sinabi dito yung word of God. Ito yung ginagamit na parang washing of water, di ba? Nililinis tayo ng salita ng Diyos. Kaya kung madumi man yung puso natin o mga salita, nahuhugasan ito ng salita ng Diyos, di ba? Kaya doon lumilinis yung mga bibig natin at puso. Sabi nga din sa Mark 11:22-23, di ba sinabi dyan na sabihin mo dito sa bundok na mga problema mo, umalis ka at lumipat ka, di ba, sa dagat. Mangyayari daw yon pag hindi ka nagduda. Ibig sabihin niya to, di ba, kapag may faith tayo habang nagsasalita tayo, mangyayari talaga yon. Hindi, in Jesus' name, hindi ako papabayaan ni Lord. Sasamahan niya ako ngayon. Ayun yung mga may faith na salita. At kapag naniwala ka sa salita ng Diyos, talagang mangyayari yon kung ano yung sinabi mo. Kaya sabihin niyo, what you confess, you will possess. Di ba? Kaya kung anong sabihin mo, makukuha mo talaga yon. Kaya yan sabi, your words combined with faith are a very powerful force. Words spoken in faith can move mountains. Di ba? Pagising mo pa lang sa umaga, sakit ng ulo mo, parang sama ng pakiramdam mo. Parang feeling mo, hindi mo kaya magsimba. Sabihin mo parang pagising mo, in Jesus' name, this is the day that the Lord has made, I will rejoice. Magsisigaw ka na. Hanggang sa mawala sakit ng ulo mo. Mawala ang mga sakit. In Jesus' name, by His wounds, I am healed. Di ba? Kaya tuloy sa pagising mo pa lang sa umaga, kaya mo na. Kasi, may lagnat ako, ma. Hindi ko kaya. Pakitext na lang yung mga classmate ko, mga ka-churchmate ko, ganyan-ganyan. Kaya kapag diniklara mo na may sakit ka, ganyan. Kaya pero pagka lumaban ka, sabi ng Word of God, kaya ko to. Sabi ng Word of God, magaling ako. Sabi ng Word of God, ganyan. Kaya yun yung nag-move ng mountains, di ba? Depende sa faith natin. And sunod naman, ito na yung panghuli. Remember this when you open your mouth. Yan. Ngayon, bago tayo magsalita, tandaan natin tong mga bagay na to. Number 1, make your words intentional. Di ba? Sabi nga sa Proverbs 16:24, pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Kapag maganda talaga yung mga salita, nakakasaya sa pakiramdam, di ba? Kaya kapag nagsalita tayo, siguraduhin mo na may intention ka. Hindi yung ganda mo ngayon, pero totoo na pangitan ka. Kailangan may intention ka na kung ano talaga yung hindi yung parang wala lang, sinabi mo lang na ganun. Libre kita bukas, pero hindi mo naman talaga tutuparin. Kailangan may intention ka talaga. Nung sinabi mo yon, naniniwala ka mangyayari yon at gagawin yon. Di ba talagang, ayun talaga yung ibig mong sabihin. Intentional. Kaya para hindi ka magsinungaling, di ba? Yun talaga yung totoo. Pangalawa, respond with a gentle answer. Ayan, sabi nga sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh, painful, grievous words
Words stirs up anger. Na kailangan dahan-dahan ka sa may nanggalit sa'yo. Alam mo ba, Ina, sabi ni ganto-ganto ka daw. Ano? Ano sabi? Ganyan-ganyan. Hindi ko gentle na, di ba? Dahil, ay, Kristiyano na nga pala ako. Kristiyano na ako sa bibig ko. Anong sabi niya? Naku, hindi naman totoo yun. Wag mo nalang pansinin. Hindi yung, ang sabi niya, parang ganyan. Siya nga, ganito, ganyan, di ba? Yan, hindi ka na gano'n. Kundi mag-respond tayo ng gentle answer. Pag-isipan mo muna, ito bang chinichika sa akin na to, totoo to? Parang gusto lang ata kami pag-awayin nito. Minsan, nanchichika lang sa'yo para magalit ka rin, ganyan, kampihan mo siya. Kaya pag-isipan nyo, hindi muna ako magwawala. Isipin ko, tama ba tong mga ano ko na to? Tama ba tong mga sinasabi? Maging gentle ka, di ba, na hindi muna magalit, hindi muna sumabog. Sabi rin, di ba, sa Proverbs 15:4, gentle words are a tree of life. A deceitful tongue crushes the spirit. Kaya yun, di ba, yung gentle words natin, di ba, ay napakaganda, nakakatulong. Kaya kapag minsan pikon ka na biglang, ang ayos, dati kasi may gumanon sa akin. Akala niya inirapan ko siya. Kasi yung mata ko, minsan parang kala mo umiirap, pero hindi ko naman alam, hindi ako aware. May nang ganun sa akin nung sa high school, basta third year siguro ako, nasa gym kami sama-sama. Tapos sabi, may lumapit sa akin babae, sabi, ano problema mo? Ginanon ako. Sabi ko, bakit? Sabi niya, inirapan ko nga daw siya. Sabi ko, hindi ko alam. Kaya kahit gusto niya akong awayin, dahil ganun ngayon, sabi ko, hindi ko alam, sorry, ganyan. Biglang umalis, di ba? Kaya sabi, ano problema mo? Kasi nagulat ako, bakit? Ganun. Kaya yun nga, na kapag maayos ka kasi na kahit galit na, tapos hindi ka nagsasalita, di yung apoy ng away dapat, mawawala. Di ba? Sorry, hindi ko kasi alam, ganyan, di ba? Kahit yung nang-aaway sa akin cashier doon sa Crystal Mart, yun parang, sa isip ko, umalis na tayo, lumabas na tayo, papatol na ako Parang kaya nagmamadali na kaming lumabas kasi gusto ko na pumatol Sa isip ko, ako yung nabuibili ako dito, dapat maayos ka. Ganyan. Kaya parang nang-aaway siya na ngayong kaya yan parang ganun. Kaya dapat tandaan natin na maging gentle Kristiyano nga pala ako. May Jesus ako. Hindi ako ganito agad, hindi ako papatol, hindi ako sasabog. At number 3, aim to please the Lord in your speech. Sabi nga sa Psalms 19:14, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord. Di ba na, i-aim natin na malulugod ba si Lord dito sa mga sasabihin ko? Yan, bago natin sabihin. Kasi syempre, sabi, never forget that everything you say is recorded and one day you will have to give an account of every careless word you have spoken. Kaya tandaan natin, recorded lahat ng mga sinabi natin. Hindi man na-record ng katabi mo, hindi man nila narinig, pero narinig ng Panginoon yung mga sinabi natin. Kaya naman, i-aim natin na dapat laging nakakalugod kay Lord yung mga sinasabi ko. Kapag nag-banding kayo, i-make sure nyo na hindi nyo pinapatay yung isang tao. Dahil pinag-uusapan nyo siya, pinapatay nyo siya sa salita. Yan. Tapos, number 4, if you don't have something good to say, keep silent. Yan, kung wala ka namang magandang masasabi, huwag nyo na ako pag-commentin. Tama na, tahimik na lang ako dito. Di ba? Kapag alam mo naman sasabihin mo, puro lait lang, huwag ka na magsalita. Di ba? Kapag binigyan ka ng regalo, sabihin mo, thank you, huwag ka na magsabi na, ano ba naman itong ganyan. Kung di ka na lang, kung wala kang magandang sasabihin, yan, mag-silent ka na lang. Kung feeling mo mapapaaway ka, yan, tahimik ka na lang. Kasi when there are many words, sa Proverbs 10:19, transgression is unavoidable. Ibig sabihin, pag madami ka daw sinasabi, mas maraming kasalanan. Mas maraming sinasabi, mas maraming away. Kaya di ba sabi nga, more talk, more mistake. Di ba? Kaya yan sabi, talk too much and you will eat everything you say. Gaya ng sinabi dyan sa Proverbs. Na pag salita tayo ng salita, yan, mas lalong lumalala. Kaya kailangan, may mga pagkakataon na kailangan na lang manahimik. Ayan. Tapos number 5, rely on the Lord to help you guard your mouth. Siyempre, mag-pray ka. Sabi, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Na Lord, ngayong araw na to, ang dami ko pong makakasalamuhang tao. Tulungan niyo po yung words ko. Let it be seasoned with salt and full of grace. Di ba yun yung verse sa Bible? Na Lord, ayusin niyo itong bibig ko po na to na maging nakakalugod po sa'yo. Huwag po akong sumumpa ng mga tao, kundi i-bless ko po sila. Tapos number 6, don't let your emotions be your primary guide. Huwag mo hayaan na yung emotion mo, yung mag-drive na mga
Kaya ka nakagawa ng mga linyahan na pang teleserye. Nood ka kasi ng nood eh. Yan, ginagaya mo yung mga awayan ng mga nasa TV. Yan, kaya wag mong hayaan rin yung emosyon mo. Porque gumanon yung emosyon mo. Ngayon ka, ganyan. Kung ano na nasabi mo. Kailangan pag-pray mo na, Lord, maging spirit-filled, spirit-led. Spirit-controlled po ako, wag po ako manggigil, wag ko po sabihin lahat-lahat. Yan, kaya yan, kundi yan, wag nating hayaan na yung emosyon natin yung mag-drive na mga sinasabi natin, lalo kung di tayo, ay galit tayo, ganyan. Kasi tandaan nyo, your emotions are not always accurate. Hindi po rin kinaramdaman mo na ganun yun, parang na negative, may naramdaman kang negative tungkol sa isang tao, hindi ibig sabihin tama ka na. Di ba kasi minsan yung emosyon natin, dinadaya rin tayo. Kaya we are not called to be led by our emotions, but by the Spirit of God. Feeling ko galit sa akin si ganito. Feeling ko ganito si ganyan sa akin. Feeling lang yun. Pero hindi yun accurate. Kaya wag mong hayaan na ma-drive ka nun. Kundi dapat tayo ay Spirit-led, di ba? Spirit-led. Namumove tayo ng Holy Spirit. Sabi rin dito, your words greatly influence the way you feel. Naalala niyo yung sabi ni Pastor last week na don't say it, just feel it, di ba? Na kasi kakasabi mo na, naiinis ako. Ah! Kaya mas lalong habang sinasabi mong naiinis ka, pakulo ng pakulo yung dugo mo hanggang sumasabog ka nung mananampal ka na talaga. Kasi yung words mo, nag-epekto siya sa'yo. Kaya pag sinabi mong peaceful ako, mabait ako, mapagbigay ako, maganda ako, ang ganda ng araw na to, di ba? Ibig sabihin, habang sinasabi mo yun, gumaganda yung feeling mo, di ba? Magkakapera ako ngayon, ganyan. Yan, parang kakasabi mo ng positive, gumaganda na yung nagiging, di ba, araw mo. Kaya yan, ganun yung pinapapangit nito yung pakiramdam mo o pinapaganda. Kaya sabi, speak truth, speak the solution, and speak the hope that you have as a child of God. Di ba anak ka ng Diyos, alam mo yung Bible, huwag mo sabihin wala ng pag-asa. Huwag mo sabihin na ganun na lang. Kasi may Bible ka, di ba? Kaya dapat, magsalita ka na may pag-asa. Magsalita ka na parang anak ng Diyos. Na parang nagbasa ng Bible. Hindi yung, suuna po kayo ko na babuhay, ayoko na ganyan, di ba? Kasi walang word of God. Pero yun, lagi tayo magsalita ng solution at hope. Kasi yun yung sabi sa Bible. Number 7, change your vocabulary. A wise man keeps his tongue from uttering his own destruction. Na syempre, baguhin natin mismo yung mga salitaan natin. Minsan, kaysa sabihin mo, nakaka-stress. Ay, parang concern lang ako sa bagay. Ito yung mga concerns ko. Ganun. Parang sabi daw, pwede mo daw sabihin din yung mga, yung problema mo, pwede mo daw sabihin as challenge. Yan, paki-next. Yan, pwede mo daw sabihin yung mga problems na to, challenges lang, ganun na, pwede namang ma-overcome through God's help, di ba? Huwag mo sabihin na ganun na yon, kundi, parang ayusin mo yung mga term mo rin minsan. Kaya, dahil sa mga term natin minsan, mas lalong lumulubha, di ba, yung nararamdaman natin. Instead of saying you are worried, rather say that you are concerned. Small changes like that make a world of difference, di ba? Yun doon mga daw, pag binabago, huwag kang magsabi na sobrang lala, ang lala na po talaga nito, ang lala na. Huwag mo sabihin gano'n, kundi hindi may pag-asa po to. Kasi sa Word of God, walang imposible. Di ba, gano'n? Kaya, eto na nga yung huli natin, the 24-hour challenge. I-challenge po natin yung mga sarili natin na itry mong mag-survive ng 24 hours na hindi nagsasalita ng masama yung bibig mo. Para ma-check mo, gaano pa karami yung evil words ko pala. Di ba? Yung parang for 24 hours, i-check mo. For 1 day and 1 night, make it your aim not to say anything that is critical, negative, or destructive. Hindi ka man chismis, hindi man lalait, hindi magre-reklamo, di ba, sa loob ng 24 hours. Focus only on speaking when you have something positive and uplifting to say. Magsasalita ka lang kapag may kailangan ka sabihin maganda. Okay? Yan. Kaya instead of using your words to destroy, you can use them to edify others. Di ba? Kaya gamitin natin tong bibig natin para ma-encourage yung iba, para lumakas yung iba. Di ba? Nagtatanim tayo ng mga blessing sa mga tao. Kaya sabi nga din daw ni Benjamin Franklin, hindi mo daw makokontrol kung ano yung sasabihin ng iba sa'yo. Pero ikaw, pwede mo makontrol yung sasabihin mo, di ba? Ayan, kaya mo na sila kung ano mga sinasabi nila. Pero ikaw, magsasalita ka ng mga words na nakakalugod sa Panginoon. Yan. Kaya sabi nga dito, words are divine instruments of creation.
The quality of your life is dependent on the words you speak, so choose your words carefully and wisely. Kasi remember, your words have power and therefore, they matter. Di ba? Kaya ayun nga po, maging challenge sa atin yung 24 hours na, Lord, tulungan niyo po ako. Doon mo ma-check yung sarili mo, magre-reflect ka. Gaano pala karami yung words na kailangan mo nang tanggalin at gaano karami yung mga dapat mo nang baguhin ng mga wordings, di ba? Para mas lalo talaga kasi tandaan nyo, yung words nyo, it affects your life. Naapektuhan ka whether negatively or positively. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, di ba, balikan po natin yung mga Bible natin. Kung lately, puro doubt and unbelief, mga negative na sasabi natin, balikan natin yung Bible natin at ito yung sabihin natin. Nang sa ganon, makakilos yung Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya